title ng message ngayon ay Have Faith in Your Faith. Ayan, kasi bakit have faith in your faith? Dahil kadalasan, nagpe-pray tayo ng pag nagpe-pray tayo, naniniwala ka naman na sasagutin ni Lord yung prayer mo. Kaya lang, hindi mo lang sure kung ngayon ba. Parang hindi mo rin sure kung may favor ba ako kay Lord ngayon para sagutin niya yung prayer ko. Ngayon, dapat maalis lahat ng mga pagdududa. Kaya, habang magpe-pray kayo mamaya, kung biglang susulpot sa inyo yung mga pagdududa, yung mga unbelief, sabihin niyo sa doubt, shut up. Diba? Kung di maniniwala ako sa Word of God, magkakaroon ako ng faith sa Panginoon. Kaya lahat ng mga pandarayan ng kaaway, mga pagdududa na hindi ka sasagutin, yan, ipatahimikin natin yung boses ng kaaway. At ang dapat marinig ay yung salita ng Diyos. Diba yung pangako ng Diyos? Kaya yun, pero ikantahin lang natin to ulit yung God said it and I believe it. Kapag nagdududa kayo, ayan, kapag nagdududa kayo, magandang kantahin nyo to, di ba? Ayan. Yan, sasabayan na lang ako ni Carl. Ganito yung tono niya. Ayan. Dapat yung kiko lang, ha? Ayan, ganito yung niya. Ayan. Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word has said it and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it and I believe it, and that settles it for me. God said it and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I have chosen to believe it. Now how about you? God said it and I believe it, and that settles it for me. Ulit. Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word has said it and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it and I believe it, and that settles it for me. God said it and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it. Now how about you? God said it and I believe it, and that settles it for me. God said it and I believe it, and that settles it for me. Yan. Kaya diba, tandaan nyo, kapag nagdududa kayo, hindi, sinabi to ng Panginoon, kaya paniniwalaan ko to. Diba? At pag sinabi that settles it for me, wala nang usapan. Basta ang salita ng Diyos, paniniwalaan ko, kasi totoo yun. Diba? Kaya ganun natin isa-shut up din yung mga doubt natin kapag dumarating yon, diba? Kailangan hindi, totoo ang salita ng Diyos. At yun yung paniniwalaan ko. At sabi nga sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya diba pag kinanta nyo yung kanina, kabisado nyo na yung verse. Yan. Ito daw yung substance of things hoped for, big sabihin yung mga inaasahan mo, at evidence of things not seen. Kahit hindi pa nakikita, naniniwala ka na totoo yun, mangyayari yun. Kasi may faith kayo, nakita mo na siya. Tapos sabi nga sa Tagalog, para maintindihan pa natin, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap na ng mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan, di ba, katiyakan daw, di ba, na yung inaasahan mo, makukuha mo, matatanggap mo. At pagiging sigurado, sure ka, di ba, na kahit hindi mo pa yun nakikita, mangyayari yun. Kasi ayun ang faith. Di ba, kaya nga lagi natin naririnig yung we live by faith, not by sight. Hindi ko pa nakikita ngayon, pero alam ko mangyayari yun. Ayun yung faith. Kaya sabi nga, 'di ba, sa verse na 'yon, 'di ba sa English yung now faith is. 'Di ba nakalagay talaga din yung now na yung faith daw, that is the substance of things hoped for, is always now faith. 'Di ba? Ang faith natin dapat ngayon na. Yan, the substance of things hoped for is always now. Ngayong gabi nung nagpunta kayo dito sa prayer meeting,
iniisip nyo ba pag nag-pray kayo ngayon, siguro sasagutin ni Lord sa susunod, o kaya hindi ko alam, baka next year. Kundi dapat pag nag-pray ka ngayon, may pananampalataya ka, kaya ka nga nagpunta dito, di ba? Dahil meron kang ipag-pray na gusto mong sagutin ng Panginoon. Yeah, kaya ano yung now na yun? If faith is not now, it's not faith. Kaya kung habang nagpe-pray ka, paki-next. Yan. If faith is not now, it's not faith. Yan. Kasi if it's not faith, that is present tense, it's not the substance of things hoped for. Dapat ngayon mismo, nananampalataya ka sa Panginoon, nagagawin niya kung ano yung pinag-pray mo, kung ano yung faith mo sa pananalangin mo ngayong gabi. Kaya sabi nga dito, believe when you pray. Kasi daw, madalas, ang mga tao, parang iniisip nila yung promise ni Lord, naniniwala naman ako gagawin ni Lord yung promise niya na yan, pero hindi ko lang alam kung kailan, until some later date, iniisip nila, siguro gagawin ni Lord next year, next month, o ano. Basta alam ko naman nasagutin niya yun, hindi ko lang alam kung ngayon. Ganun, pero hindi. Dapat nga, pag nag-pray tayo, naniniwala ka, may faith ka, nasasagutin ni Lord yung pinag-pray mo. Halimbawa, ito, during prayer meeting. Sample, pinag-pray nyo ngayon, Lord, maligtas po ang pamilya ko, pagalingin niyo po ako, kayo na po mag-provide ng kailangan ko, maging matagumpay po ang event namin. Yan. Ganyan yung mga, halimbawa, yan yung mga prayer natin. Pero di ba sabi ni Jesus sa Mark 11:24, sabi niya, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, ano man hilingin mo, believe that you have received it. Maniwala ka na tinanggap mo na yung prayer mo na yun, yung sagot sa prayer mo. And it will be yours. Di ba? Alam mo, mag-pray ka na, ewan ko kung sasagutin nyo, nag-pray ka pa. Di ba? Dapat, pag nag-pray ka, buo yung faith mo, dun sa faith mo, na tutok pa rin ang Panginoon. Yan. Sabi pa sa Tagalog. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Di ba? Kaya dapat pag nag-pray tayo ng mga request natin, inaasahan mo na natutupad ang Diyos ngayon sa mga ipinag-pray mo. Sabi, when are you going to believe? Kailan ka maniniwalang matatanggap mo yung hiniling mo sa prayer? Kapag ba na-receive mo na yung answer, ay, tumupad nga talaga si Lord. Or when you pray, habang nagpe-pray ka pa lang, o pag natanggap mo na, ang tamang sagot ay, you should believe you receive when you pray. Nung nakaluhod ka pa lang dyan, sinabi mo, in Jesus' name, Amen. Answer na yun. Napakinggan na yun ni Lord. Ganun dapat yung ibig sabihin ng may faith ka na napakinggan ng Diyos, sinagot niya na yun. Yung pinag-pray mo. Hindi yung, in Jesus' name, Amen. Ay, mangyayari kaya yun? Di ba? Ano ba yun? Parang nag-pray ka pa pero nagduda ka naman sa ending. Hindi ganon. Ang tamang pananalangin, naniniwala ka, praise God. Kiniklaim ko na yun, parating na yung sagot sa prayer ko. Ayan, kaya dapat ganito. Yung before umuwi, mula sa prayer meeting, ang sinasabi mo na, thank you Lord sa salvation ng family ko. Kaya nagpupuri ka na sa ending. Thank you Lord for healing. I know na healed na ako. Thank you Lord sa provision. Alam ko Lord, ano na to, lahat ng expenses paid in full na to, lahat to okay na. Thank you Lord sa victory. Ngayon pa lang alam ko, victorious na kami. Yung gano'n, hindi yung parang inisip mo, ay, ano kayang mangyayari? Totoo kayang mangyayari yun? Diba? Kundi dapat sa ending, nagpupuri ka na kasi naniwala ka na nung nag-pray ka kanina, nasagot na yun ng Panginoon. Ayan, sabi nga sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sa Tagalog, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Hindi mo daw malulugod ang Diyos kung wala kang faith. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Di ba? Halimbawa, pag sinabi mo, ay, maglakad, humingi tayo ng cupcake tsaka juice sa mayor. Sa mayor natin, kasi alam natin, kayang bigay ni mayor yon. Bakit ka nagpadala ng letter ng cupcake at juice? Kasi naniniwala kang kaya ni mayor yon, di ba? Kaya parang halimbawa, magpapadala ka ba ng letter kung di naman kaya ni mayor, bulaan yan, na kayo lang, na tayo dyan eh. Di ba? Kapag hindi ka believe sa tao, hindi ka talaga makakatanggap. Ay, totoo ba yun na may ayuda daw ng 8K yung nung time ng pandemic? Parang hirap maniwala, di ba? Parang may 8K daw na ibibigay sa mga ayuda daw. Kung naniniwala ka kay mayor na totoo pa rin niya yun, edi nag-apply ka, di ba? Nagpasa ka. Kaya lahat ng naniwala, nakatanggap ng 8K. Ay, totoo nga, may ayuda nga. Di ba? Nakatanggap din ako ng once nga lang, nung panahon ng pandemic. Kaya parang ayun nga, parang may isip mo,
sa Panginoon, kung hihiling ka kay Lord, dapat naniniwala kang kaya niya ibigay yun. Parang, kasi kaya ba ni Lord ibigay yung 5,000? Tingin niyo kay Lord mahirap, di ba? Natural, kaya tayo niya ibigay 5K, di ba? Kaya ba talaga ni Lord nabigyan kami ng building? Mahirap ba si Lord? Di ba siya kami-ari ng lahat? Di ba? Kaya nga, pag tinignan mo kung sino siya, doon ka magkakaroon ng faith kasi kilala mo alam mo kung sino siya Alam mo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Kaya dapat, ganito, yung pag nag-pray tayo sample, yung Lord, I believe. Lord, believe ako sa'yo. Malaki ka, dakila ka, kaya mo to. Makapangyarihan ka. Mabuti at mapagmahal, mapagbiyaya, maawain ka, lagi kang tapat at sapat, buhay ka magpakailanman. Kaya alam ko, Lord, ano man itong mga hinihiling ko na to, kaya mo itong sagutin kasi alam ko ganito kayo. Kaya diba, lahat ng mga bilib sa Panginoon, sila yung mas nagkakaroon ng mataas na faith. Sila yung mas nakaka-receive kay Lord kasi bilib sila sa Diyos na kayang magbigay. Diba? Kaya yun, balik tayo dun sa now. Sabi, note the praise that He is. Sabi dun, diba, He is a rewarder. Ibig sabihin ng He is, diba, ibig sabihin nasa siya, present tense. Hindi siya, He was, ganito, or parang hindi siya yung nasa nakaraan o kundi He is. Ibig sabihin din, kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, ngayon na. It doesn't just mean believing that there is a God. Hindi ka lang naniniwalang may Diyos, kundi naniniwala kang si Lord nandito siya, kumikilos siya ngayon mismo. Diba? At pag nag-pray ka, nakikinig siya. But you hear so many say, sabi marami daw mga tao nagsasabi, naniniwala naman akong gagawin ni Lord yun. Sometimes, siguro may tamang panahon, may gagawin ni Lord yan sa panahon na, siguro, kailan niya, yung parang ganon, sabi nga, that's out in the future. Kapag lagi nating sinasabi, naniniwala naman akong gagawin, Lord, pero hindi ko lang alam kailan. Diba? Ibig sabihin, parang out in the future yan. Sabi nga daw, make a decision to release faith that is in the now. Dapat ngayon, i-release mo yung faith mo sa Panginoon. Hindi yung ganitong parang prayer, parang someday. Alam ko, Lord, gagaling din ako. Kailan kaya? Diba? May ayaw mo manampalataya ngayon. Siguro gagaling din ako, pero hindi ko lang alam kailan. Sasagana rin naman ako Hindi ko nga alam kailan. Naliligtas din sila. Basta alam ko yun. Hindi ko nga alam. Ibibigay rin sa akin yun. Ma-overcome ko rin to. Matutupad din yun. Ang hirap naman ng ganun. Di mo alam kailan ka magkaka-faith. Dapat ngayon na pag pinag-pray mo yan, naniniwala ko na pakinggan na ng Diyos yun, sasagot na siya. Diba? At yun nga, alam niyo ibig sabihin ng grace. Yan, grace is God's willingness to use His power and His ability on your behalf. Ibig sabihin, willing si Lord. Parang pag sinabing willing, talaga, Lord, gusto mo talaga ako i-bless. Gusto mo sagutin yung prayer ko na. Ibig sabihin ni Lord, diba? Oo, willing ako. Gusto ko talaga. Gusto ko talagang sagutin yung prayer mo. Even though you don't deserve it. Ibibigay ni Lord yung kahilingan mo kahit hindi ka deserving. Di ba ganun yung grace ng Panginoon sa atin? Meron ba sa atin ditong karapat dapat talaga na pagpalain? Di ba lahat yon dahil sa ginawa ni Jesus sa krus? Dahil sa amazing grace, di ba, dahil kay Lord? Kaya kahit hindi tayo karapat dapat pagpalain, dahil nga mabuti ang Diyos, mapagbiyaya siya, sasagutin niya yung prayer mo. Hindi yun dahil sa mga nagawa mo, kundi by grace. Di ba? Dahil mabuti siya. Kaya di ba kasi may mga taong nagpe-praise, iniisip nila, siguro kapag naka 10 times na akong basa ng Bible, sasagutin na ni Lord prayer ko. Di ba parang by works yung iniisip natin, parang kailangan ma-reach natin yung, yung parang mga expectation mo o ini-expect mo na yun ang kailangan gawin para masagot. Siguro kapag nakapagpareban na ako, sasagutin na rin ni Lord yung prayer ko na may manligaw sa akin. Diba? Siguro kapag gumising na ako ng 3 a.m. palagi, doon lang ako i-bless. Siguro kapag grade 10 na ako, doon lang talaga ako magpupuspos. Doon na siguro ako magtitino. Diba? Parang marami tayong iniisip na, siguro kapag ganito yung ginawa ko, parang matutuwa na rin sa akin yung Diyos. Siguro kapag ganito ginawa ko, parang hindi, diba? Ang grace, hindi siya sa magitan ng works natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos dahil mabuti siya. Di ba kagaya ng sinabi sa kanta, na marvelous grace of our loving Lord, na napaka-marvelous talaga ng grace ni Lord. Kasi, alam mo yun, hindi ka dapat pagpalain, pero pagpapalain ka pa rin dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Di ba? Kaya yung halimbawa, inisip mo, Lord, ang dami ko nga mga pagkakamali, ang dami ko nga nagawang kasalanan, pagpapalain mo ba ako, sasagutin mo ba yung prayer ko? Oo, sasagutin ni Lord yun dahil sa grace niya. Dahil sa dugo ni Jesus, di ba, na yun, pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Kaya minsan nagdududa tayo kung sasagutin ni Lord prayer natin kasi dahil inisip mo, hindi ko nga nagawa yung ganito, hindi ko nga ganyan. Pero ang pagsagot ng Panginoon sa panalangin natin dahil sa biyaya niya. Dahil mababuti siyang Diyos. Kaya ito, sabi nga dito, most people
don't have any trouble believing that God is able to do anything. Pag kumakanta tayo, He's able, He's able. Alam mo, talagang is able. Kayang-kaya talaga ng Diyos yan. But they aren't sure He is willing to do it for them. Alam ko naman, kaya talagang gawin ni Lord yan sa buhay mo. Ewan ko lang sa buhay ko. Di parang pag sa'yo na, hindi ko lang sure kung sa akin. Ikaw kasi ewan ko lang pag sa akin, hindi ko sure. Parang ikaw lagi ka pinagpapala, pero parang ako, ba't kaya ganun? Di ba? Parang pagpatungkol sa sarili mo, nagdududa ka na kaya rin bang gawin ng Diyos sa akin yung ginawa sa kanila. Di ba? Pero mali tayo doon kasi, ayun nga, they are strong in believing in God's ability, but weak in believing in His willingness. Tingin nyo ba hindi willing si Lord na pagpalain kagaya ng pagpapala ng Diyos sa iba? Siyempre, anak ka rin ng Diyos, di ba? Lahat tayo pantay-pantay na minamahal ng Diyos. Kaya naman kung gustong i-bless ni Lord yung mga anak niya, ikaw din, siyempre. Alam nga namang may pipiliin lang ang Diyos na pagpalain. Maniwala ka na ikaw, willing ang Diyos i-bless ka. Willing ang Diyos na sagutin yung prayer mo. Di ba lahat ng mga pinagpipray mo? Willing ang Diyos na talagang gawin yung best, ibigay yung best sa'yo. Yan. Kaya sabi nga, at hindi yun dahil sa ginagawa natin o dahil sa sarili nating effort, kundi dahil mabuti ang Diyos dahil sa grace niya. Sabi nga sa 2 Peter 1:2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ, Jesus our Lord. Ano yung sabihin nun? Di ba nagmumultiply daw yung grace and peace ni Lord? Kapag meron tayong knowledge of God. Ayan, ang grace kasi is, God's willingness is multiplied to you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Alam niyo, ibig sabihin nun, tumitriple, dumodoble, dumadami yung blessing mo, yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang dami mong natututunan tungkol kay Lord. Yung knowledge of God, paano mo nalalaman yon? Sa Bible, di ba? Habang natututo ng Bible, dumadami yung pagpapala mo. Kasi natututo ka, ito pala ang kalooban ng Diyos. Ganito pala yung mga sasagutin ni Lord. Yan, for example, di ba, sa pangalan din ni Jesus, yung parang bakit ka makaka-assure na sasagutin ni Lord prayer mo dahil kay Jesus, di ba? Kaya pag nag-pray ka, thank you Lord sa ginawa mo sa krus, kaya may tapang akong humingi at lumapit sa'yo. Hindi ka mahihiya kay Lord humingi at mag-pray kasi, alam mo na dahil kay Jesus, may tapang ka lumapit. Kaya di ba sa dulo ng prayer natin, ang sinasabi natin, lahat ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus, di ba? Hindi dahil sa ginawa mo o sa kundi dahil sa ginawa ni Jesus, kaya sasagutin ni Lord ang prayer mo. Di ba? Kaya naman lahat tayo, may tapang ng tayo, may lakas ng loob tayo humingi, kasi alam natin, di ba, na kay Jesus tayo. At sabi nga, the Bible teaches that faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Diba tinuturo ng Bible na kapag nakinig ng Word of God, ng salita ng Diyos, tataas yung faith mo, diba? Mas lalong mag-i-increase. Sabi nga, faith in God and in His Word comes by hearing what God said. At kapag, marami ka nang narinig tungkol sa salita ng Diyos, ano nangyayari? Nagkakaroon ka rin ng faith sa Diyos. Diba? Then, you know how God will respond to your faith in Him. Alam mo na talagang sasagutin ni Lord yung pinapanalangin mo kasi alam mo na salita niya yun eh. Kaya dito tayo. If God's word is in you, kapag nasa iyo na yung salita ng Diyos, then faith is in you. Nasa iyo na rin yung faith. May faith ka. Kasi meron kang word of God eh. Because His word is filled with faith. Diba? Kaya sino dito ang araw-araw nagbabasang Bible? Diba? Ibig sabihin, lagi kayong may faith. Diba? Lagi kayong may pananampalataya kasi pinapakain nyo yung sarili nyo ng salita ng Diyos. Ngayon, sabi dito, may mga nagsasabi, kasi naman, kaya marami silang blessing, mas nasasagot mga prayer nila. Kasi mataas yung binigay na level ng Diyos sa kanila na faith. Ito yung same amount ng faith. Di ba parang inisip natin, si Kenneth Hagin yun eh, si Oral Roberts yun, sila, yung mga faith preachers, di ba? Sila yun eh, sila Charles Capps, sila yun, ang taas talaga ng faith nila. Kaya, ang dami nilang nararanasang miracles, mga answered prayers. Pero mali tayo doon. Kasi, lahat tayo binigyan ng Diyos ng same amount of faith. Alam niyo ba yon? Lahat tayo binigyan ng patas na faith. Pero, sabi nga dito, sabi di ba kasi sa Romans 12:3, God has dealt to each one a measure of faith. Ibig sabihin, merong measure bawat isa, pare-parehong binigay sa atin. Pero, ano nangyayari? Bakit may iba? Parang nag-i-increase yung faith nila kaysa sa iba. Bakit merong mas mataas yung faith? Yung isang nagdududa pa. Sabi daw dito, paano mame-measure ang faith? Paano natin masasabi, eto si Althea, mataas faith nito? Paano natin malalaman yon?
O ito parang, ay nagsisimula pa lang, hindi, ang hina pa ng faith niya. Paano natin na measure? The only way to measure faith is to measure the word in you because God's word is filled with faith. If His word is in you, you have faith. Yan, malalaman na mataas ang faith mo kung marami kang inaral na salita ng Diyos. Di ba lahat tayo may Bible? Meron ba dito ibang version ng, yung parang sa inyo may mga ibang book? Di ba may kakaiba? Sino sa inyo may Bell at ang Dragon? Di ba? Parang lahat naman tayo parang 39 and 27 yung books natin. Meron ba sa inyo may mga extra pa? Di ba? Lahat tayo pare-pareho ang binigyan ng Bible. Di ba? Kaya God gave everyone the whole word of God in the Bible form. The whole word or logos is the measure of faith He gave. Lahat tayo binigyan ng Bible. Meron ba dito pinagbawalan? Salamat sa Panginoon sa Pilipinas. Pwedeng-pwede, libreng-libre ang Bible. It contains all the faith that is available in promise form. Lahat ng mga, kung gusto mong tumaas faith mo, ayan, nasa atin yung Bible. Meron tayong Bible bawat isa. Some receive it. Ang problema, kaya may mga mahina ang faith, kasi yung iba hindi tinatanggap ng buo yung Word of God. Yung iba talaga ayaw pakinggan. God gave everyone the same measure of faith, but it is often rejected. Yeah, pero ang lahat ng mga tumatanggap ng buo ng salita ng Diyos, mas lalong nagiging matibay yung pananampalataya nila. Yan, kaya nga diba, pag nag-pray ka, kapag meron ka ng alam sa Bible, ganito ka na mag-pray, diba? Lord, sinabi mo, by your wounds we are healed. Kaya naniniwala ko itong sakit ko na to, hindi mag-stay to sa akin, ayoko. Diba? Sabi ng Bible, gusto mo, magaling kami, gusto mo, healthy kami. Kaya hindi ko tinatanggap tong sakit na to. Diba? Kaya nung nalaman mo yung by His wounds we are healed, doon pala sa krus, kinuha pala ng Diyos yung sakit ko. Kaya itong sakit na to, lumayas ka na sa katawan ko dahil naniniwala ako sa Bible na gusto ng Panginoon maging healthy ako. Tapos yung rin, may mga kakulangan, di ba? May mga kailangan tayo. Lord, sabi sa salita mo, you can do exceedingly abundantly. Kaya mo pangalampasan yung hinihiling ko sa'yo. Pwedeng humingi akong 1,000, pero pwedeng ibigay mo sa akin 5,000. Kasi na-exceed yung kayang di ba? Yun yung iniisip mo, pero si Lord kaya niyang lampasan yung ina-expect mo. Ganun yung sabi mo, Lord, kaya Lord, nag-expect ako ng mas i-increase mo pa yung hinihiling ko sa'yo. Tsaka Lord, di ba, sabi nga sa Bible, as for me and my house, we will serve the Lord. Kalooban mo talaga maglingkod kami ng buong pamilya ko. Kaya naniniwala ko maliligtas yung anak ko, yung kapatid, yung nanay, tatay, di ba? Maliligtas ang buong pamilya ko. Yan. Tsaka Lord, ito yung delight. Sabi mo, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lord, alam mo naman ang tinitubok ng puso ko, si ganito. Di ba? Siya po ang pinagpe-pray ko sa iyo na mapangasawa. Di ba? Kaya, Lord, alam niyo naman, nagde-delight ako sa iyo. Di ba? Kaya, kung pinagpe-pray mo yung ganyan, di ba? Pwede, sabi mo, Lord, ibibigay mo yung desire ng puso ko. Di ba? Kaya yun nga, di ba? Na pwede mo i-claim yan kasi sinabi yan ng Panginoon. Di ba? Kaya, kung talagang alam natin yung Word of God, di malalaman mo, kalooban pala ng Diyos yun. Ayan, di ba? Kaya yan, na may pangpatibay ng faith mo na alam mo i-answer ni Lord yun kasi sabi yun sa Bible. Tsaka yung ito pa, di ba minsan may mga sample sa mga Bible characters, mga storya, na sabihin mo, Lord, alam ko, sinabi mo nga sa salita mo, si Elijah nga, Lord, nagugutom ako ngayon. Si Elijah, pinakain mo ng famine yun. Nagpadala ka ng ravens para na magdadala ng pagkain sa kanya. Kaya ako rin, Lord, ipadala mo yung mga kaibigan ko, mga kulay kulay raven, di ba? Para pakainin ako. Hindi yan, parang, Lord, alalahanin niyo naman po ako na magpadala ka rin po ngayon ng magbibigay ng pagkain ko. At may mga battle ka na parang kasing laki ni Goliath, pwede mo sabihin, Lord, si David nga nanalo kay Goliath kahit mahina siya tsaka maliit. Alam ko rin kaya mo kung pagtagumpayan sa bagay na to. Mapapagtagumpayan ko to. Di ba? At si Solomon, Lord, pinayaman mo at binigyan ng wisdom. Ako rin, Lord, kailangan ko rin yun at alam ko igagrant mo to. Yan, kagaya din si Daniel, di ba? Lord, binigyan mo siya ng promotion at excellent spirit. Ganon din sa trabaho ko, Lord, i-increase mo ako, i-promote mo po ako. Pataasin mo sweldo ko, pataasin mo posisyon ko doon. Ganon, di ba? Kaya, pwede mo yun i-claim dahil alam mo yung Bible. Paano kung di mo nabasa Bible? Makaklaim mo ba yung mga sinabing to? Paano mo makaklaim kay Lord yon kung hindi mo nabasa yung Bible? Kaya ganun kahalaga na basahin natin yung salita ng Diyos. Nang sa ganun, pag nag-pray ka, tumitibay faith mo, sabi ni Lord yun Paano ako magdududa? Sinabi ni Lord yun Diba? Kaya yun, talagang meron kang proof, diba, na talagang gagawin ng Panginoon yun. Tapos dito yung gain knowledge of God. Yan, sabi nga, God's willingness to use His power and ability on your behalf is multiplied to you
when you gain the knowledge of God. Nagmumultiply, di ba? Kayang sagutin ni Lord prayer mo. Pero mas lalo pang ang daming kayang ibigay ng Panginoon sa'yo kapag nakagain ka, dumami yung knowledge mo of God. Kapag dumami yung alam mo sa Bible, mas lalo kang maraming matatanggap sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, that's the reason some people get more from God than others. Bakit siya, Lord, parang lagi na lang siya pinagpapala, lahat na nakukuha niya. Diba? Kasi alam niyo ang pinagkaiba. Bakit sobrang pinagpapala tong taong to? Kasi ang dami niyang alam sa Bible. Mas marami siyang alam sa Bible, mas marunong siya magkaroon ng faith, diba? Na sabi sa Bible, ganito eh. Kaya Lord, pag nag-pray siya, sinasagot talaga siya kasi ang dami niyang alam sa Bible. Kaya dito natin may apply yung lamang ang may alam. Kasi bakit? Lamang yung nagbabasa ng Bible araw-araw. Bakit? Kasi punong-puno sila ng faith. Pag nag-pray sila, Lord, sinabi mo. Pag sinabi nila, oo nga, sabi ko yan. Di ba pag tayo, Bea, sabi mo, di ba? Ikaw na bahala, ikaw na sasagot nung ganun. Bakit ngayon? Di ba? Ay, oo nga, pala sinabi ko pala yun. Oo, sige, ako na bahala. Di ba yung ganun? Kapag sinabi mo sa tao na, sinabi mo, ni-record ko to dahil alam ko magkakadudahan na naman tayo ngayon eh. O, ito, pakinggan natin yung play. O, di ba sinabi mo, ay, oo nga, o sige na nga. Di ba? Kapag pinaremind sa'yo na sinabi mo yun, na ano ka, ay, oo nga, sinabi ko pala yun, di ba? Kaya, nandun tayo na, lalo na ang Panginoon, hindi siya pwede magsinungaling. Di ba? Kaya, pag nagbabasa ka ng Bible, punong-puno ka ng pananampalataya, hindi ka nangihina. Pag nag-pray, hindi, pag may problema, hindi, pagpe-pray ko yan. Sabi ng Bible, may sagot dyan. Di ba? Kaya, matibay ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Lamang din yung nagsa-Sunday school. Pag yung sinabi ko kanina ng mga Elijah, si Solomon, sino yun? Kapitbahay ba namin yan? Di ba? Sino yung mga ganito? Di ba? Kaya kapag nagsa-Sunday school ka, nakikilala mo, ganun palang ginawa ng Diyos sa mga tao na yun, sa mga Bible characters na yun. At kung ginawa ng Diyos yun sa kanila, kaya pa rin gawin ni Lord yun sa akin. Di ba? Ang mga nagba-Bible school, natututo kayo ng ibig sabihin ng mga books, ano-ano to yung mga ganyan. Sa discipleship, di ba? Mga OBS, nakakatin tayo ng mga teachings and preachings, pati mga fellowship. Ibig sabihin, nafe-feed tayo ng faith, di ba, ng Word of God. Kaya naman, tumitibay tayo. At hindi tayo nawawalan agad ng pag-asa. Kaya lamang ang matatanggap mula sa Diyos. Kaya di ba, noong una pa, nung mga wala pa akong alam sa Bible, ang dami kong lugi sa buhay. Lugi sa mga ganito pa. Kasi hindi ko alam yung Word of God, kaya ang dami kong kalugihan. Pero nung marami na ako natutunan, alam ko na kung paano mag-pray, alam ko paano mumilig sa Panginoon. Pag may problema na inaano ka, magsusuko na lang tayo. Hindi, sabi sa Bible, may sagot dyan. Kaya ng Panginoon yan. Kaya hindi ako badaling ma-down na lang kasi alam ko, sabi ng Bible, may solusyon. Di ba? Kaya mo mag-pray eh. Kaya hindi ka susuko. Kaya sabi dito, may mga tao nagsasabi, well, I don't understand why God did that for so and so. He never does anything like that for me. Parang, parang ewan ko, ginagawa ba talaga ng Diyos yan? Bakit sa akin, never nagawa ng Diyos yan sa akin? May mga tao na nagsasabi na for 20 years, hindi pa yan nagawa ng Diyos sa akin. Parang God never does it for me. Ano mapapansin niyo sa salita na yan? Negative, di ba? Nagdududa. Kahit kailan, di ginawa ng Diyos sa akin yan. Ewan ko nga bakit nagagawa yan ng Diyos sa iba? Ba't sa akin, di ba? 20 years na, di pa ako nagkaganyan. Di ba? Kasi alam niyo kung bakit. Kasi words ng pagdududa lagi yung mga pinagsasabi niya, puro negative. Kaya maraming taong gano'n na hindi sila nakaka-receive kay Lord kasi ang nega-nega nila. Kaya sabi nga sa Mark 11:23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Sa Tagalog, basahin natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. Ang ibig sabihin ng mountain na yung problema or meron kang pinagpe-pray na parang ang hirap, di ba? Pero pag sinabi, kinuman mo siya na lumipat sa dagat, ikaw problema ka, mawala ka, ikaw sakit ka, ganyan, ikaw ganito ka. Lahat ng mga gusto mo ipag-pray na mawala, kung mananampalataya kang mawawala yun, aalis yun. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari yun, mangyayari nga ang sinabi nyo. Kaya kapag nag-pray kayo, huwag kayong magduda na, Jesus na lumayas ka, lumalayas ba talaga? Diba? Parang, tingin mo lumayas na talaga yung demonyong pinag-review natin kanina. Kasi parang nakikilabutan pa rin ako eh. Parang ganyan, hindi ka dapat gano'n. Kundi habang nagpe-pray ka, nananampalataya ka na lumayas na yon, umalis na yung mga ni-rebuke mo, yung mga pinag-pray mong ma-release na mga blessing, parating na yon, di ba? Hindi tayo nag-aalinlangan kasi
Sabi nga sa Bible, di ba, pag nag-pray ka, tapos nag-aalinlangan ka, parang wala ka rin matatanggap, di ba? Kaya dapat, pag nag-pray ka, naniwala ka na. Sabi daw dito, yung kanina ulit, yung mga taong nagsasabi na God never does anything like that for me. Sinasabi daw nila yun kasi they don't have faith in their faith. Wala silang faith dun sa faith nila na mangyayari yun. They have not become personally acquainted with God and His ways through His Word. Hindi talaga nila ganun kakilala ang Diyos kasi hindi nila ganun kaalam yung Bible. Kasi nga, problema, hindi naman lahat ng mga Kristiyano nagbabasa ng Bible sa panahon ngayon. Talagang kailangan ituro mo na mahalaga yung Bible. Kaya maraming mga tao na hindi nila alam ang kaparaanan ng Diyos, kaya hindi nila alam paano mag-pray kung maniniwala ba sila totoo talaga yun ang mangyayari. Pero kung alam nila yung Bible, maniniwala silang mangyayari yun. Sabi nga, they don't realize that God is willing. Therefore, they have no faith in the word that is in them. Hindi nila alam na willing ang Diyos, di ba? Na, yun nga, sabi ko sa inyo, willing siya, puno ng grace, di ba, ang Panginoon. Kaya ibibigay niya yun. Kaya sabi dito, faith is in you if the word of God is in you. Kaya may faith ka kung nasa iyo na yung word of God. Sabi nga dito, paano naman yung mga minimemorize yung Bible? Sabi daw, hindi porke mo memorize mo yung Bible, you have a great faith na kagad. Kasi pwede mo daw i-memorize ang Bible, pero wala kang nakuhang faith. Ayan, kasi bakit? Kasi diba sabi nga, faith comes by hearing the word of God. Hindi porke minemorize mo yung something, hindi ibig sabihin narinig mo na yun. For example nga daw dyan, merong isang nag-memorize siya ng maraming chapter sa Bible. Nung kino-quote na niya, wala daw siya idea kung ano ibig sabihin. Kunwari, marami ka lang memorize na verse, pero sa isip mo, ano ibig sabihin? Parang walang dating sa'yo, na-memorize mo lang. Kagaya nga nag-impact team din kami, sabi ni Alona. Nung nag-quiz kasi kami, diba? Sabi niya, marami po kasi ako memorize na verse, pero hindi ko alam kung ano pala ibig sabihin nun. Kaya diba, pwede pala nakabisado mo, pero pwedeng hindi mo pa alam yung meaning nun. Diba? Kaya ganun din sa atin. Pero alam nyo, ang sinasabi kasi dito na faith, yun talagang sa heart. Sabi dito, but when the word of God became a part of me, I quit trying to memorize scriptures. Alam nyo ba, dati, nagme-memorize talaga akong verse. Tapos dumating sa time, dahil paulit-ulit ko na naririnig yung word of God, dami ko na narinig. Nagbabasa ako, syempre sa naririnig ko pa. Nagugulat ako na kapag nagpe-pray ako, o kaya nagpe-preach, nababanggit ko na yung verse na hindi ko naman minemorize. Kasi nga, sabi ko, ba't ganun? Ba't ko nababanggit to ng kompleto? Hindi ko naman minemorize yun. Ibig sabihin, lahat ng verse na nababanggit nyo na nang hindi nyo minemorize, pumasok na sa puso. Yan. Kapag pumasok na yan sa puso, kahit na matulog ka, tas kinabukasan, kaya mo pa rin siya banggitin. Hindi yung, at Shell, teka lang, kanina nagpa-memorize, di ba? Tingnan nyo bukas, di nyo na-memorize yun. Kasi utak lang, by mind, di ba? Pero kapag, alam mo yun, nag-strike sa'yo yung verse, hindi mo siya makakalimutan, pumasok siya sa puso mo. Bukas, kahit sa next year, kabisado mo pa rin. Ganun yun. Kaya ako, dabi ko, galing pala, ganun. Kahit pala hindi ka na mag-memorize, pero dahil kakarinig mo ng kakarinig ng alam ko na yan, sinasabi ni Pastor, faith comes by hearing and hearing the word of. Kabisado nyo na yun dahil paulit-ulit kami, di ba? Kaya kakarinig natin ng preaching, alam mo na, nangunguna ka na, sumasabay ka na, di ba? Na alam mo na, parang yung, alam mo na, I can do all things through Christ, which strengthens me, nakikiganon ka na. Kasi alam mo na yung narinig, pumasok na siya sa puso mo. Lalo na sa mga maraming mga pangailangan, di ba? Lagi mo favorite yung, my God shall supply all of my needs, di ba? Kaya yung parang, alam mo yun, naging makatotohanan na sa'yo na si Lord ang provider, kaya kabisado mo na yung verse na yun. Sabi dyan, kapag naging part of you na, yung word of God, hindi ka na nagme-memorize. I just began to speak and hear the word. Talagang nasasalita mo siya. Kasi pumasok na siya sa puso mo eh. Then the Holy Spirit brought revelation to my spirit. Kapag pumasok na yun sa puso mo, meaning, ay, nagets ko na yung verse. Ayun pala ibig sabihin nun. Ganun pala yun. Kaya ibig sabihin, ayun na, nagkakaroon ka na ng pananampalataya. Kasabi nga dito, in your head or in your heart. Wala naman daw masama mag-memorize ng verse. Pero hindi ibig sabihin kasi na nasa isip mo siya o nasa utak mo. Hindi ibig sabihin na nasa puso mo na rin siya. Di ba? And when it becomes a part of you, it is a revelation in your spirit. Yan. Then God's grace is multiplied. Ngayon, kapag memorize mo na by heart yung mga word of God na yon, nagmumultiply lalo yung mga biyaya mo. Alam niyo, kaya na sinasabi sa verse na they multiplied to you through the knowledge of God. Balik. Balik. Ayan.
Yan, is multiplied to you through the knowledge of God. Di ba? Kaya kasi mas marami kang nagiging blessing kasi nagmumultiply dahil dumadami yung alam mo tungkol sa Diyos, tungkol sa Bible. Kaya yun nga sabi nga, God has given us all things. Lahat binigay na ng Panginoon sa atin, di ba? Para maging maka-Diyos tayo. Sa 2 Peter 1:3 sabi dyan, His divine power has given us everything we need for a godly life. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Kaya sinabi nga dyan, di ba, yung kanina ulit sa English, God has already given us everything, di ba, that we need. Sabi nga dito, God has already given to us, not going to one of these days. Binigay na ng Diyos, hindi sinabing ibibigay ng Diyos next week, next time. Sabi ng Panginoon, binigay ko na sa inyo. Diba? He has already done it. He is not going to do any more about it. Binigay na ni Lord yung healing mo. Binigay na ng Diyos yung sagot sa kaligtasan ng pamilya mo kasi kalooban ng Diyos yan. Diba? He has done all He's ever going to do about your finances or about your physical health. Kalooban na ng Diyos yan. Kaya ito, diba? Lord, kalooban mo na may maligtas. Magdududa ka pa ba na maliligtas yon? Sabi ng Panginoon, kalooban niya iligtas yung pamilya mo. Yan, o maligtas yung taong pinagpe-pray mo. Magdududa ka pa ba na ibibigay ni Lord yung kailangan mo? Sinabi na sa Bible yan, kalooban niyang ibigay lahat ng kailangan natin. Na maging maayos ka, Lord, kalooban mo pa bang gumaling ako? Syempre, sabi ng Bible yan. Bumangon ka na, di ba? Kasi payagaling ka na ng Panginoon. Yan, sabi, kaya nga diba si Jesus, pansin nyo, pag nagpapagaling siya, rise up, take up your bed. Diba, take up your mat. Bakit? Lord, wala kang awa, ikaw na dapat magbangon sa akin. Diba, kung gusto mo talaga ako pagaling. Sabi niya, kasi alam niyo, sinasabi niya, take up your mat, kasi gusto niya malaman, may faith ka. May faith ka ba na magaling ka na, bumangon ka nga? Diba? Kaya pag bumangon siya, ibig sabihin, naniniwala siya. Kaya ganun din sa atin ng Panginoon. Kung totoong naniniwala ka, edi umarte ka na natanggap mo na yon, diba? Hindi ka na nagdududa. Diba? Kaya tingnan nyo yung mga nagdududa, hindi sila gumagaling kasi ayaw nila maniwala. Yan, kalooban ni Lord na maging matagumpay tayo, oo naman, diba? He always caused us to triumph in Christ. Kalooban ba ni Lord na maging malakas tayo? Sabi, diba, be strong in the Lord and in the power of His might. Kalooban ba ng Diyos na sumaya ka? Diba? Sabi sa Bible, diba? Yung joy, diba? Laging galing sa Panginoon yan. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Maging panatag, di ba? Sabi ni Lord, be still and know that I am God. Kalooban mo ba, Lord, na maging mayaman ako? Kasi mahirap talaga kami. Kinalakan ko, mahirap. Pero hindi na ngayon. Kung alam mo yung Bible, mayaman ka, yayaman ka. Di ba? Let the poor say, I am rich. Di ba? Yun yung sinabi nga sa kanta. Kasi totoo yun. Kalooban ng Diyos na yumaman tayo. Kagaya ng sabi sa kanta. Tingin nyo ba? Pakuluyo lang yung kanta na yun. Yung paganda ng paganda. Di ba? Pabuti ng pabuti. Di ba? Parang ano lang yan, pakulo lang yan, pasaya ng pasaya, di ba? Naku, di naman payaman ng payam, paangat ng paangat. Kung nagdududa ka, di talaga mangyari sa iyo yun. Pero ako, yung kanta na yun, totoo yun sa akin. Kasi yearly nasasabi ko, payaman kami ng payaman, paangat ng paangat, buhay, paganda kami ng paganda, di ba? Kaya kung kiniklaim mo yun sa buhay mo, kasi talagang hindi pakulo yung kanta na yun. Biblical yun. Yun naman talaga sabi ng Bible, di ba? Na ang buhay natin kay Kristo ay pabuti ng pabuti, di ba? Kaya tayo, kung naniniwala kayo na kalooban ng Diyos yan, kiniklaim nyo na yan sa buhay nyo. Pero lahat na nagdududa, katawan naman yung kanta na yun, yung pakulo lang. Naku, ganun. Kaya yung mga ayaw sumabay doon. Kaya sabi nga, sa ibang mga churches, pag kinakanta yung kantang yun, sobra daw, grabe makasayaw. Parang nagwawala na yung mga tao. Kasi, syempre, di ba, kiniklaim nila yung totoo yun sa kanilang buhay. Pero, pagod. parang ayan, wala silang natatanggap. Kaya diba, dapat habang kinakanta, amen, ako yan, akin yung mga pagpapalang yan. Yeah, sabi nga diba, we should claim it by faith. I-claim mo na. Kasi Jesus has already provided all these things. They are already in store for you, they belong to you. Sa'yo yan. Sa'yo yan lahat ng mga pagpapala na yan. It's just a matter of you tapping into what God has already given. Kailangan mo lang maniwala ngayon, have faith na sa'yo talaga yon. Sabi nga dito, He doesn't have to do one more thing for you. Wala nang gagawin si Lord. Sinabi niya, oo, yes lang, sagot ko dyan Sinagot ko na yan. He has given you in His faith in His word.
Sinabi na ng Bible, di ba, na kalooban ng Diyos sagutin prayer mo. And that faith is the evidence of things not seen, not the evidence of things you can see. Di ba? Talagang yung sure ka sa faith mo kasi alam mo yun na, nanampalataya kang sinabi ng salita ng Diyos yun. Di ba may mga kasabihan na, to see is to believe. Sabi ng mga tao, to see is to believe. Sabi nila, naku, maniniwala ako pag nakita ko na. Diba? Pero alam nyo, hindi talaga scriptural, hindi biblical yung kasabihan na yon. Ang biblical talaga ay believing is seeing. Ay, pakibalik mo. Ay, tama pala. Ano ba? Pakibalik po na. Ayan, believing is seeing. Yan yung, mas tama talaga na pag naniwala ka, dun mo makikita. Diba? Ganyan sa Panginoon sa mundo kasi to see is to believe. Pero sa Panginoon, maniwala ka muna saka mo makikita. Ganun ang faith. Diba? Na Lord, nakikita ko talaga, ito na yon. Yung, di ba kaya ka sumasaya? Kasi ano mo sa isip mo yung, ganito yung mangyayari, Lord. Kasi kaya pinapakita ng Panginoon sa'yo. Yung faith, yun nga yung eyes of faith, di ba? Kaya sabi nga dito, when you believe, you see it in your spirit. Di ba habang nagpe-pray ka, nakikita mo, Lord, maging ganito po, maging ganyan, magkaroon po kami ng ganito. Darang na in your spirit, nabubuo na yung mga pinagpe-pray mo na yun eh. You get an image, nagkakaroon ng picture sa utak mo na ganun yung mangyayari, magkakaroon ako ng ganun. Magiging ganun kami. Ayan, that image controls what you speak and what you do. Dahil alam mo na gagawin ng Panginoon yun, hindi ka nadi-discourage. Alam mo na, mangyayari yun. Di ba napangiti ka nung nabuo mo yung image sa utak mo? Na one day, mangyayari, magiging ganito kami. Di ba? Kasi ayun ang faith. Kaya sabi nga, you see it in your spirit, you know it, you know that you know that you know. You don't know how you know, but you know. Si Lord yung nagbibigay sa'yo ng assurance na, shut up, alam mo manahimik ka. Sinabi ni Lord, gagawin niya yun. Di ba? Kaya pag may magsasabi sa'yo, to ba yan? Di ba? Posible naman yan. Alam mo, shut up ka. Di ba? Kasi sabi ng Bible, gagawin niya ng Panginoon. Di ba? Manahimik ka dyan. Mangyayari yung sinasabi ko sa'yo. Di ba? Ang Diyos, gagawin niya yung salita niya. Huwag kang kontrabida. Lahat ng kukontra, talagang kontrahin nyo rin. Tumahimik ka dyan. Diba? Huwag kang magsalita, huwag mo na ako kausapin. Mangyayari yung sinasabi ko, diba? Pinag-pray ko yun. Yes. Kaya dito, ayan, sabi nga rin dito, yung pag nag-pray ka na I see it by faith. Lord, nakikita ko na lalapit sila sa'yo at tatanggapin ka nila sa puso nila. Sino dito yung nai-imagine yun na yung mangyayari sa Sunday? Na Lord, may kikilos ka sa buhay nila. Lord, nakikita ko na lahat ng bills ay paid in full. Lahat ng kailangan ay provided na. Lord, nakikita ko na ngayon gumagaling na yung masakit na parte na to ng katawan ko. Thank you, Lord, dahil alam ko kumikilos ka na ngayon. Ganun yung now faith. Ngayon na mismo, hindi yung sa susunod pa. Yan. And sabi dito, once you reach that level of knowing, they can beat it out of you with a ball bat. It has gotten down on the inside of you. Alam nyo, pag yung word of God pumasok na sa puso mo, hindi na yun makukuha sa'yo. Kunwari may mga magsabi sa'yo, ay alam mo ba, ang totoo wala talagang Diyos. Alam mo, magtigil ka. Kasi alam ko, marami na akong word of God sa puso ko. Hindi ako maniniwala sa'yo. Diba? Talagang, yung alam mo yung, kapag pumasok na yung word of God sa puso mo, hindi mahirapan ka na mag-backslide. Kasi kahit anong sabihin sa'yo kasinungalingan, hindi eh. Alam ko talaga. Alam kong totoo yung pinaniwalaan ko. Kilala ko ang Diyos, kilala ko ang salita niya. Kaya mahirap mag-backslide kapag nasa puso mo na yung word of God. For example, sa akin, ang dami ko nang na-imbak sa puso ko na salita ng Diyos. Ilang taon na ang daming tinuro ng Panginoon sa akin. Kaya kahit sino pang magsabi sa akin na, ganito, huwag ka na maniwala sa inyo, anong pagsasabi mo? Di ba? Parang gano'n, ha? Parang mag-aksaya ka ng oras sa akin. Kasi marami na akong naipon sa puso ko, hindi na nila matatanggal yun. Kaya imposible ako mag-backslide dahil yung word of God sobrang dami na naipon. Kaya parang pag may mga nakikita kang may unbelief, ay, nako, parang nakakaawa, di ba? Kasi pag walang pananampalataya. Ganon din, hindi na magbabackslide ang tao na punong-puno na ng pananampalataya. Yung word of God nasa puso na niya. Kasi it has become a part of you. You have become one with God's word. Wala na eh. Sobrang lahat na nang sabihin mo, puro word of God. Yung buhay mo, nakapattern na sa word of God. Wala na. Talagang nasa iyo na. Nasa puso mo na kasi. Yeah, sabi nga dito, meron din sinasabi sa Bible na partakers of divine nature. Yung tayo, ginawa tayo ng Diyos na kabahagi niya. Yung parang kung ano yung image ng Diyos, pwede tayo maging partakers nun. Sa pamagitan din ng knowledge natin sa Kanya. Ano to? Sabi, God is sovereign according to His sovereign word. He said, pag sinabi ni Lord na gagawin ko ang bagay na to,
gagawin talaga ng Diyos yun. Hindi pwede na nagngako siya tapos mapapako. Hindi pwede. Kaya sa tandaan nyo, God will not break His word. Hindi pwedeng nangako ang Diyos, tapos sabihin niya, ay sorry, hindi ko na matutupad yan. Hindi siya tao para hindi tumupad sa pangako. Kundi ang Diyos, tapat siya. Kaya sabi nga dito, hindi porke may mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi na matutupad yung Bible. Kunwari, di ba maraming nagsusunog nitong Bible, maraming mga ayaw tanggapin yung Bible, pero sa palagay nyo ba, mapipigilan ng unbelief nila na mangyayari yung sabi dito? Yung mga prophecies, yung talagang plano ng Diyos? Kahit na i-reject nila yung Bible, ang Diyos, tutuparin niya pa rin yung sinabi niya sa Bible. Di ba? Kaya, ganun kasi, He said what He meant, and He meant what He said, He will not break His word. Di ba? Kaya naman, wala, kahit ano pang unbelief nila, mangyayari at mangyayari ang sinabi ng Diyos. Kaya di ba, gusto rin ni Lord na maging kagaya natin siya. God wants us to talk like Him. Di ba? Na kapag nagsalita rin tayo, ayan na talagang, pag kinonfess mo yung promise ng Panginoon, alam mo mangyayari yun. He wants us to act like Him, hindi tayo para maging Diyos, kundi kagaya ng Diyos. Because we are created in His image and in His likeness. At yan, gusto tayo ni Lord na maging joint heirs, di ba? Ibig sabihin, yung talagang tagapagmana niya. Di ba? No, I'm not God, yung confession natin, but I'm a son of God. I'm a joint heir with Jesus and a partaker of His divine nature. Halimbawa daw sa korte, di ba sabi kasi di ba yung faith is the substance of things hoped for, pakinext. Ayan, and the evidence of things not seen. That means, it's the proof of things not seen. Di ba? Kaya halimbawa sa witness doon, pag sinabi niya, may pruweba po ako, witness, yung witness, di ba? May pruweba po ako, totoo po talaga nangyari yun. Kaya di ba sabi nga, yung faith natin, ayun yung evidence. Ayun yung pruweba natin na talagang mangyayari yung bagay na yun. Kaya sabi nga, if you have proof, then it has to exist or you couldn't have proof of it. Di ba? Na kaya talagang, dahil may faith ka, gagawin talaga ng Diyos yan. Sa langit, pag nag-uusap yung mga angel. Di ba? Sabi nga doon, parang Lord, yan, nakita mo naman, nananampalataya talaga siya, kanya na daw yun. Kaya i-release talaga yun. Kaya naalala ko yung sabi ni Pastor kasi, yung sinabi ba ni Perez doon ba? Yung nakakancel yung prayer natin sa pamamagitan ng tayo mismo pag nag-negative tayo. Kapag nag-pray ka, tas nagduda ka, ayun, hindi na, nagsabi ng angel, Lord, ba't i-release yung yung hinihiling niya, nagduda na, kita niyo yung sinabi niya, hindi na daw mangyayari yun. Diba? Kaya hindi na natin ibibigay yung pinagpe-pray niya. Kaya kapag may pinagpe-pray tayo, tas nagduda tayo, sa bibig din mismo natin lumabas yung pagdududa, canceled na yung prayer mo. Kaya dapat, pag nag-pray ka, hindi mo kina-cancel, hindi ka nagne-negative. Yan. Kaya sabi rin dito, existence is proven by faith. Yan, diba? Sabi, if you believe it, you have the evidence needed. It's in existence the instant you believe it. Alam niyo ba, pagka naniwala ka, andyan na yun. Nandyan na yung sagot ng Panginoon. Kasi nag-exist yun sa realm of the Spirit. Diba? Diba lahat naman ng promise ni Lord, nandyan na nasa realm of the Spirit yan. Pinrovide na, binigay na. Kaya kapag naniwala ka ngayon, ng instant, diba? It's inexistent the instant you believe it. For example, naniniwala ako na pinag-pray mo na, Lord, magkakaroon kami ng church building na mas malaki. May mga rooms, ganyan. Dahil pinag-pray mo na yun nung araw na yun, naniwala ka, sinagot na ni Lord yun. Nandyan na yun. Huwag mo na i-cancel, huwag kang nega na, mangyayari kaya yun? Pag nagduda ka, canceled na yun. Kasi sinagot na yun eh. The moment na nag-pray ka at naniwala ka, nandun na yun. Ako, matagal ko na yung pinag-pray, alam ko nandyan na yun, malapit na yan. Kunwari, nagpe-pray ka, Lord, provide niyo po yung lilipatan namin bahay, saan kaya kami lilipat? Alam nyo, nung pinag-pray mo yun, sinagot na ni Lord, inihanda niya na yung bahay na lilipatan nyo. Ganun ang Panginoon. Tapos, halimbawa, Lord, kailangan ko po ng pambayad sa ganito. Nung moment na pinag-pray mo yun, pinrovide na ni Lord yun, darating na yun sa'yo. Pero kapag hindi po ako sasama, kunwari, church outing, hindi po ako sasama, may kaibigan si John Rex na gano'n nagsabi, may church outing, ayoko, wala akong pambayad, hindi na nagsimba mula nun. Di ba? Dahil lang nagduda siya na, paano ako makakabayad dun? Di ba? Kaya tayo, kung pag wala tayong faith, di ba, talagang suko tayo, agad discourage ka. Pero dapat pag nag-pray ka, naniwala ka na, Lord, kailangan ko po ng 5,000. Si Lord ang gagawa ng paraan kasi nag-pray ka na that time. Alam mo siya nagagawa ng way. Di ba? Naniniwala ka na pinakinggan ka niya. O may pinagpipray ka mga tao, Lord, pinagpipray ko po sa iyo yung tao na to na magawin mo po siyang ganyan at ganyan. The moment na nag-pray ka noon at nanampalataya ka, binago na siya ni Lord.
sinagot na ni Lord prayer mo, mag-antay ka na lang. Huwag ka na magdududa. Habang nag-aantay ka, huwag ka magdududa. O sino sa inyo nagpipray ng victory? Huwag ka magsabi na, anong mananalo kayo o kayo magiging matagumpay kaya. Diba? Kundi antayin mo yung gagawin ng Panginoon. Kaya ganun, diba? Kaya nga dun sa Walls of Jericho, naglakad sila ng nang hindi sila pinagsasalita. Diba? Kailangan tahimik lang. Kasi pag may nagsabi dun, kapal-kapal ng pader na to. Sobrang kapal niyan. Alam ko yung loob niyan. Di ba? Imposible yung bumagsak. Ano ba ginagawa natin dito? Di ba? Talagang ginawa ni Lord, alam niya ugali ng mga Israelita na napakanega. Kaya sinasabi sa kanila, shut up lang kayo, umikot lang kayo dyan. Di ba? Kaya di ba, ano nangyari? Dahil ginawa nila, shut up talaga sila. Bagsak talaga yung di ba yung pader. Kaya sa atin, habang may inaantay tayong dapat na maging victory, shut up kayo sa mga ng mga nega nyo. Paano yung ganyan? Paano yung ganyan? Maging in practice natin, baka nakabahan ako, baka mali yung ganyan-ganyan. Parang sa Sunday, ganyan-ganyan. Pag puro nega ka, nakakancel yung victory natin. Kaya dapat shut up tayo sa lahat ng doubts, ng mga unbelief, mga negativity. Ang i-proclaim natin ay ang salita ng Diyos. Kasi may mahalaga tayong mga victory na kailangan gawin, di ba? Or nagpe-pray ka ng healing, di ba? Na dapat mo na yun, di ba, na tanggapin mo na yun. Dati kasi, dati talaga, naalala ko pala, nung wala pa akong alam sa Bible. Ako talaga sobrang matatakotin ako, lalo na sa pagkatawan, yung pag may masakit sa katawan, feeling ko, ano itong nararamdaman ko? Baka lumubot o, baka mamatay yung gano'n ako katakot. Naalala ko nung nakaraan. Sabi ko, grabe, ganun pala ako katakot. May onti lang talaga ako maramdaman, ano to, baka lumabot o baka maging ganito, parang gano'n ako ka-OA. Pero nung natutunan ko yung Word of God, pag may masakit dati, may nakakapa akong bukol na ganyan, sabi ko, in Jesus' name, ikaw bukol ka, lumayas ka, mawala ka, in the name of Jesus, by your wounds we are healed. I'm healed and made whole, ganyan. Ganon ako. Tapos, ayun, after 3 days, wala na. Ganon. Kaya hindi na ako natakot mula nun. Tuwing may nararamdaman ako, get out, di ba? Lumayas ka sa katawan ko, walang sakit dito dahil the healer lives in me, ganon. Kaya, ayun nga, di ba? Hindi na ako natatakot pag may nararamdaman kasi pwede mo naman palayasin yung sakit, di ba? Kaya yun, kaya ganon din. Kaya sa atin, di ba, na kapag nag-pray ka, naniwala ka na kahit nung nag-pray ako na mawala na yung bukol, nandun pa eh. Tapos kinabukasan, nandun pa. Pero sabi ko, get out, get out. Ganun din si Ate Abby nung nakaraan. Nagkaroon siyang bukol dito. Kinakabahan din ako nung time na yun kasi parang lumalaki. Tapos sabi ko, ano kaya eh? Pero pinag-pray ko. Tapos sabi ko, lagi mo sabihin, lumayas ka, mawala kang bukol ka. Ganun. Sabi ko rin sa kanya na ganun. Saya siya nga, habang nakikinig sa amin dalawa. Sabi ko, oo, yes, siya, ganun yun. Parang sa isip niya, parang niisip niya kung maniniwala siya habang nag-uusap kami na, sabihin mo lang, lumayas ka. Si Ate Abby daw ginawa niya, mais ka, ginaganon-ganon daw siya talaga na, mais ka sa Tapos alam niyo ba, parang matagal-tagal din yun eh. Sabi ko rin sa kanya, magpatawad ka rin kasi. Baka dahil dyan sa mga inis-inis mo, kaya natatagalan yung healing mo. Tapos yun, sabi niya, nagpatawad na siya, tapos nawala. Totoo, kabado talaga ako na, sabi ko, ano yun? Diba, alam mo naman yung may mga umaano dito. Pero yun, nawala talaga. Kaya sabi ko, di ba, Yesha, ganun talaga kami kapag may gusto kaming gumaling. Sinasabi lang namin, lumayas ka. Ganun. Kaya di ba, kaya yun, ganun talaga yung nangyari. Kasi, dapat, the moment na nag-pray ka, naniwala ka na, nawala na yun. Sinagot na yun ni Lord. Sabi nga rin, may mga tao nagsasabi na, I believe somewhere, somehow, sometime, God is going to do it. Yung mga papanduda pa rin, alam ko naman kaya ni Lord yun, pero hindi ko lang alam kailan, ganun. Sabi, tandaan nyo, kapag laging ganito yung sinasabi nyo, it will never come to pass. Kahit kailan hindi mangyayari yan. Kapag ang negative ng words natin. Kasi yan, there is no place established, no time, and no way. Sabi na halimbawa, may dalawang magkaibigan, magkikita sila. Kunwari may friend ka galing Canada, biglang bumalik ng Muntinlupa. Sabi niya, hello friend, kamusta ka na? Uy, grabe, nandito ka ngayon. Sabi, alam mo, nandito ako sa Muntinlupa. Excited ako, gusto kitang makita, magkita tayo. Sabi naman ng friend, okay, sige. Saan? Sa bayan, sa Alabang. Sabi niya, saan tayo magkita? Tingnan natin kung saan, ganun. Tapos sumagot ulit, ay parang tingnan natin, siguro sa tamang panahon, magkikita rin tayo. Tapos sabi you ask, oh, saan nga tayo magkikita? Sabi niya, somewhere, someday, ganyan. Siguro magkikita rin tayo sa lugar man. Tapos biglang pinatay niya yung cellphone. Tingin niya magkikita sila. Hindi, di ba? Kasi walang sinabing oras. Alam mo, kapag magkikita kayong ng mga kaibigan mo, may oras,
doon tayo sa Alabang, sa may Starbucks ng ganitong oras, ganyan-ganyan. Di ba? Kailangan, kung gusto mo talaga makipagkita, kaya di ba may mga meet up tayo na drawing to, swimming do, pero drawing bilang nag-lead, kanya-kanyang lead na sa GC kasi hindi na matutuloy, ganon. Dahil wala, hindi maisa. Kailan ba mga friends? Sin lang, tapos kanya-kanyang lead na, hindi kasi ako pwede, kasi ganyan-ganyan, di ba? Kaya yun nga, hindi nagkikita kasi walang time, walang place, walang ano, di ba? Kaya ganon din sa mga event, di ba? Makikita kayo kapag may time and place. Sabi dito, we never would get together and under those circumstances. We haven't established a place or a time, so we may never meet. Ganon din kapag nag-pray tayo, alam nyo ba? You may never be partaker unless you establish a time and a place. Kailan ka mananampalatayang maliligtas pamilya mo? Sa ano po? Sa prayer meeting po ng December siguro. Bakit hindi pa ngayon? Di ba? Bakit hindi ka pa ngayon magkaroon ng faith na, Lord, pag nag-pray po mamaya, i-claim ko na ngayong araw na to, makikita ko na, I will take it by faith. Ngayong oras na itong prayer meeting, ngayong date, isusurrender ko po sa inyo yung mga pinagpe-pray ko nang naniniwala ko ngayon, matatanggap ko po yung sagot sa inyo. Nasasagutin nyo to at aantayin ko na po. Diba? Yung makikita ko na yung sagot nyo. Yan. Kasi nga sabi dito, it's already provided. God's not going to alter what He has promised. Kung sinabi ni Lord yun, gagawin niya yun. Sabi nga rin sa 2 Corinthians 1:18-20, di ba sinabi dyan yung, but as God is faithful, our word to you was not yes and no. Anong sabi dyan? For all the promises of God in Him are yes, di ba? And in Him are amen. To the glory of God through us. Ibig sabihin, Lord, sasagutin mo ba yung prayer na to? Sabi ni Lord, yes. Di ba? Sinabi ko na yan sa word of God, di ba? Kaya sabi nga dito, claim it by faith. Di ba? What does that mean? Yung verse na yon. God has already said yes to His promises. Sabi ni Lord, yes na. Before you ask Him, bago mo pahilingin, matagal ko na yung pinangako. Sabi ko, tutuparin ko yan. You already have His will concerning the matter before you ask. Bago mo pa ipag-pray yan, matagal ko nang salita yan, matagal ko nang gusto gawin sa buhay mo yan. Kailangan mo lang kasi magka-faith. Sabi din dito, if God promised it, He will stand behind His word. Sabi ni Lord yan gagawin niya yan. He won't alter His promise. It doesn't matter if it is in this century or the next. God's word is eternal. It is never outdated. Laging fresh ang word of God. Diba? Kahit ilang taon pa, laging fresh yan. Totoo at laging tinutupad ng Diyos ang pangako niya. Ngayon, ito na yung huli, sa may fear, tungkol sa fear. Fear is faith in reverse. Yan. Kasi nga diba, ang kalaban ng faith ay fear, takot. Sabi ka dito, diba, faith is the substance of things desired. There is power in faith. In believing. Sabi ni Jesus sa centurion, di ba? Kung totoong naniniwala ka, sige, umalis ka na kasi nakuha mo na yung hiniling mo. Ay, alam niyo yung verse na yung sabi nga, di ba? According to your faith, be it unto you. Kung anong faith mo, sige, yan ang mangyayari. Di ba? Kaya si Jesus believe na believe. Sa mga nakita niya gano'n na sinabi mo lang, sinabi niya lang, di ba? Pero naniwala na agad yung tao, di ba? Kaya gano'n nabibilib ang Diyos sa atin kapag pag pinapaniwalaan talaga natin yung word of God. Sabi nga dito, fear is faith in the devil. Alam niyo ba, kapag nagsisimula na tayong matakot, nagkakaroon na pala kasi tayo ng faith sa devil na gagawin niya yung masamang plano niya. Ngayon, sabi nga, just as faith is a powerful force, there is also a force opposed to faith called fear. Kabaliktaran naman yan, yung faith. Fear is the reverse gear of faith. It is actually faith in the devil. Kaya kapag sinisimulan kang takutin ng demonyo, di ba ano nangyayari sa faith natin? Nangihina, nawawala. Yan, sabi dito, if faith is the substance of things desired, then fear is the substance of things not desired. Yung fear, ayun yung mga ayaw mo mangyari, di ba? Yan, pero alam nyo nangyari, the reason you fear, ba't ka natatakot? The reason you fear a thing is because you believe in its manifestation. That's why you worry. Naisip mo na baka mangyari yun Nakikita mo na baka mangyari yun, kaya nag-aalala ka. Ibig sabihin, nawawala yung faith mo, mas lalong naniniwala ka dun sa fear na tinatanim ng kaaway. Sabi, fear draws trouble. Sabi, if you don't control fear or stop it, it will bring the very thing that you desire. Kapag napuno ka na ng kaaway ng takot, gagawin niya talaga, nagkaroon na siya ng pagkakataon para gawin yung kinakatakutan mo. Pero di ba salamat sa Panginoon sa verse na, God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind.
isa rin yun sa nakabisada ko rin ng dati ng maaga kasi matatakotin ako eh. Pero yun, dahil nga doon sinabi ni Lord, hindi galing sa Kanya yung takot, di ba? Kaya dapat punuin mo ng sarili mo ng faith. Kagaya daw kay Job, alam niyo yung sinabi ni Job sa Job 3:25-26, sabi niya, dumating na ang kinakatakutan ko. Sabi niya, what I feared has come upon me. What I dreaded has happened to me. Sinasabi niya na dumating na yung kinakatakutan ko sa lahat. Ibig sabihin, naramdaman niya na yung takot. Sabi dito ni Satan, di ba? Yung usap nila ng Diyos. Sabi niya, pinoprotektahan mo naman yan si Job eh, kaya hindi ako makalapit sa kanya, kaya hindi ko siya makanti eh. Sabi ni Lord, yes, I did. So, sabi ni Lord, di ba, pansin mo ba si Job? Di ba, masunurin yan. Talagang walang katulad yan sa pagsunod sa akin. Pero bakit sinabi dun sa dulo yung He's in your power? Ba't sinabi ng Diyos na, sige, binibigay ko siya sa kamay mo? Binigay ba talaga ng Diyos? Sabi, God said, He is in your hands. Pero ang totoo, hindi si Lord. God didn't put Job there. Hindi si Lord yung nagsabi na, binibigay na kita kay Satan, Job. Hindi ganon. Kundi, He was already in the power of the devil because of fear. Kapag natatakot kasi tayo, nailalagay tayo sa kamay ng kaaway. Ganun. Kaya hindi talaga Diyos yung naglagay kay Job doon. Kundi, nung natakot si Job, nagkaroon ng hawak yung kaaway sa buhay niya. Kaya ibig sabihin dyan, fear will also tear your hedge down. Kapag natakot na tayo, nawawala yung protection, di ba? Kasi mas naniwala ka sa kaaway kaysa sa sinasabi ng Diyos. Yan, kaya sabi dito, growing fear nullifies faith. If you don't control fear or stop it, it will bring the very thing that you don't desire. Di ba? Kaya nawawala yung faith natin kagaya kay Job, di ba? Nang natakot siya, sabi dyan, there is no doubt that Job had faith, but he lost faith in his faith. Nawala yung faith niya. May faith naman siya, pero nawala nung time na natakot na siya. Ano na itong nangyari sa akin? Dumating na yung kinakatakutan ko. Kaya sabi dito, you need to know how to have faith in your faith. Kailangan, yung faith ko na to, 100% ba talaga ako naniniwala? O nagdududa pa ako kung gagawin ni Lord to? Yung mga pinagpe-pray nyo, naniniwala ba talaga kayo na ngayon, napakinggan kayo ng Diyos, sasagutin niya yan, di ba? When you speak your fears, kapag sinasabi mo yung mga kinakatakutan mo, they will grow and nullify your faith. Kapag sinasabi mo na, baka maging ganun, baka naman kasi ganyan, mas lalong nawawala yung faith mo kay Lord kasi mas lalong mong sinasabi yung mga takot mo. Sabi nga daw, hindi naman natin mapipigilan yung demonyo sa paglalagay ng takot sa isip natin. Pero ang mangyayari daw dyan, but those things will die unborn if you don't speak them. Kahit taniman ka ng demonyo ng mga katatakutan, pero hanggat hindi mo sinasabi yon, hindi yun magkakaroon ng epekto. Pero kapag sinabi mo na magkaka-effect na, baka ganun yung mangyari, dahil sinabi mo yun, mangyayari nga. Pero kapag dilalagang ka ng takot ng demonyo, wag mo sabihin. Kasi para hindi mangyari yung mga bagay na yun. Ganun ka-powerful ang words. Sabi nga, your words give the enemy the license to operate. Inaantay ng demonyo na mag-negative ka. Kasi doon na siya makakagalaw sa buhay mo. You give either God or the devil the authority to operate by your words. Ngayon, kapag puro word of God yung sinasabi mo, nag-ooperate yung mga angels. Ay Lord, dalin na yung answer sa prayer na to kasi dadalin na namin kasi tingnan nyo, punong-puno ng faith. Kinlaim niya yung word of God. Ang mga angels daw, doon daw sila nag-activate every time na naririnig nila yung word of God. Kaya kapag ang puro prayer mo talaga ayon sa salita ng Diyos, galaw sila ng galaw. Di ba? Kasi doon lang sila kumikilos kapag alam nilang salita ng Diyos yun. Pero ganun din ang mga demonyo, gumagalaw sila, nag-activate sila kapag puro negative against sa word of God yung sinasabi mo. Sabi, your words can give God the ability to move in on your situation in life. Sabi dito, so when you talk fear, kapag salita ka na ng salita ng fear, doubt, and unbelief, you are speaking into the existence things you don't desire. Di ba? Ayan na sinasabi mo na yung mga bagay na ayaw mo mangyari, kabaliktaran talaga ng faith. When you first say them, you may not realize the power of your words. Wala lang naman yun Iniisip mo yung mga salita mong negative, wala lang yun. Pero sabi ng Bible, napaka-powerful ng words natin. But the more you speak it, mas lalo mong sinasabi yung takot mo, the more it grips you, mas lalo kang hinihigpitan, sinasakal o hinihigpitan, di ba? The more that force multiplies in you. Di ba? Kaya ganun yung, kailangan yung mga takot na yun, hindi mo i-confess, kundi word of God ang i-confess mo. Alam niyo yung evil report? Sabi, God calls an evil report anything that doesn't agree with His word. Kapag hindi base sa salita ng Diyos yung sinabi mo,
ay evil report yan. Hindi yan ganyan ang sinabi ng Panginoon. Pastor, mamamatay na ako. Oh, bakit mamamatay agad? Pwede ka naman gumaling, di ba? Hindi yan sabi ng Panginoon. Sabi niya, you will not die, di ba? But live and declare the works of the Lord. Ay, tama ba? Words of the Lord. Kaya nga, di ba, na pag may mga kasi wala po akong pera eh. Kalooban ba ng Diyos na wala kang pera? Sabi ni Papa lagi, don't say it, just feel it. Huwag mo na sabihin, walang bigas. Sabihin nila Papa, alam kong wala. Wala rin ako eh. Pero sabi nga, don't say it, just feel it. In Jesus' name, si Mama naman, hindi niya sinasabi wala. Ay, hindi wala. Parating na. Maraming pagpapalang parating. In Jesus' name, magkakaroon tong bigasan natin. Mapupuno yan. Puro ganon, bawal negative kila Mama. Kasi, lagi niya sinasabi, hindi, in Jesus' name, magkakaroon tayo ng ganyan. Sabi ko, marapit na tayo maputulan ng kuryente, oh. Na ganyan-ganyan. Pero siya, hindi. Sabi niya, in Jesus' name, mababayaran yan. Di ba? Karang ganon. Kaya, lahat ng mga evil report, ng mga negative na sinasabi natin, pag hindi base sa word of God yan, evil report ang tawag dyan. Di ba? Kaya dapat nagre-rebuke tayo sa isa't isa. Huy, tumigil ka nga. Hindi ganyan ang sinabi ng Panginoon. Na-cancel ko yan sinabi mo. God will provide. Kaya kasi Mama sabi ko, wala akong pambayad na ganyan. God will provide. Ay, puro namang God will provide. Ganun ako ka-negative dati. Kasi nga wala akong alam sa Bible. Kaya lagi niya ako, puro ganyan. Kailangan ko ng ganito, ganyan. Di ba? Sabi niya, don't worry. Just be happy. Sabi niya, mag-pray ka lang. Mag-pray ka. Sabi ko, puro naman pray. Paano magkakaano? Ganyan. Napakaano ko talaga. Kaya yun, ganun nangyari sa buhay ko dati. Kaya si Mama, laging nire-review ko mga sinasabi ko, ako inis naman tuwing inaano niya. Puro pray, tapos God will provide, wala ka pang ganyan. Kaya nakaka-cancel, diba? Dahil nga sa ugali kong ganun. Pero, ayun nga, diba kagaya ng 12 spies sa Numbers 13? Diba sabi sa kanila, ang sabi sa kanila, tatalunin nyo yung Kanaan. Diba? Yung lugar na lupang pangako na yon, ang sasama ng mga tao doon, pero lilipulin nyo sila lahat, mananalo kayo, mapupunta sa inyo yung land flowing with milk and honey. So, pinadala yung 12 spies doon. Ilan yung naniwala? 2 lang yung naniwala na matatalo nila. Yon si Joshua at Caleb. Pero yung 10, ang ganda doon, Moses. Ang lalaki nga ng mga grapes. Tapos, talagang ang ganda ng lupain. Talagang masagana. Pero yun lang. Kita namin, kalalaki ng mga ang lalaki talaga. Para tayong tipaklong kapag, apak-apakan lang tayo ng mga higante. Ang lalaki, nakakatakot. Alam niyo mga Israelita, huwag na tayo tumuloy. Sinungaling ang Diyos. Nakakatakot doon. Sa naman Joshua. Ano ba makinig kayo? Hindi. Sabi ng Panginoon, mapupunta sa atin, mananalo tayo. Kaya natin yung, kaya doon na sila nag-away-away, di ba? Wala naman pala. Dinaladala nyo lang kami dito para mamatay kami. Dapat hindi na kami sumama dito. Dapat nanatili na lang kami sa Egypt. Kaya di ba doon nagalit talaga yung Diyos kasi sinabi ko na sa inyo, di ba? Bakit naging evil report? Totoo yun. Sabi nga dyan, the report they brought back was what they saw, what they felt, and what they heard. Totoo naman yun. Mali ba talaga yung sinabi ng mga 10? Totoo naman, di ba? Maganda doon, pero nakakatakot talaga, puro mga higante, tapos nakakatakot, parang ang lalakas nila. Totoo naman yun eh. Pero, ang problema, ba't naging evil report? Kasi hindi yun ang sinabi ng Diyos tungkol doon. Ang sabi ng Diyos, kahit malalaki sila, kahit ano pang nakikita nyo doon, matatalo nyo yun, bibigay ko yun sa inyo. Diba? Kaya sabi niya, inis na inis yung Diyos sa kanila kasi galit talaga na sinabi niya, walang makakapasok sa inyo. Kala nyo sa mga nega nyo. Dahil ang nega-nega nyo, hindi kayo makakapasok dito sa Kanaan na to. Sa lupang pangako. Kaya diba ganun yung nangyayari sa mga nagdududa. Ang dami nilang nami-miss out na mga blessing. Kaya diba sabi dyan, the only reason that was considered an evil report was because God said the exact opposite. Ang sabi ni Lord, mananalo kayo, makakonquer niyo yun. Pero evil report, hindi natin kaya, matatalo lang tayo, apak-apakan lang tayo. Kaya yun, di ba yung fear sabi nga, anytime you speak contrary to the word of God, you have spoken an evil report. Di ba? Kaya nagsasalita ito yung hindi natin pinapaniwalaan yung sinabi ng Bible. Evil report yan. Sabi, you may start saying it and not even believe it. Sinabi ko lang naman yun, pero hindi naman ako masyadong naniniwala na ganun. Pero kakasabi mo ng mga fear mo, maniniwala ka na. Kasi faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya kung maganda lagi sinasabi mo, di maganda yung naririnig mo. Di ba? Nagiging puno ka ng faith. Kaya dalawa lang yan, fear or faith. Sabi nga, faith in the devil comes by hearing the words of the devil and then quoting the words of the devil. Oo nga, ganito talaga. Faith in the devil is perverted faith.
which we call fear. Kaya di ba ganun yung nangyayari na kapag salita ng kaaway yan at pinaniwalaan mo yun, di ba natatakot ka? Kasi di ba ano yung shield natin sa sa armor of God? Shield of faith, di ba? Pwede palang maging kabaliktaran yun. Pwedeng shield of faith yung dala mo or shield of doubt. Kapag ikaw yung taong mapanduda ang nega-nega mo lagi, shield of doubt pala yung dala mo. Sabi dyan, di ba, sa Ephesians 6:16 yung shield of faith. Na pag may tumama sa yung mga arrows, pag shield mo, hindi ka matatamaan. Meron din tinatawag na shield of doubt. Kabaliktaran. Kapag imbis na paniwalaan mo word of God, nagduda ka, shield of doubt yan. Lahat ng blessing na parating, toink, ay, bakit hindi mating yung blessing ko? Kinancel daw yung ganun. Bakit ganyan, ganyan. Parang ang daming mga blessing dahil shield of doubt. Nangyayari ba talaga yun? Di ba wala? Tumalsik sa kung saan-saan yung mga blessing mo. Di ba nawawala lahat ng mga dapat natin ma-receive? Marireceive mo na dapat yung prayer. Umiyak ka pa ng prayer meeting, tapos nagduda ka lang sa dulo. Sayang iyak mo. Di ba dapat? Talaga naniwala ka na. Di ba? Kaya yun, sabi nga dito, the words you speak produce the shield around you. Whether it is faith or fear. Nagkakaroon ka ng shield whether fear or faith. Depende sa kung positive ka, laging word of God, shield of faith yan. Kaya sabi rin ng ibang tao, naku, bakit ba nagsasabi pa na God will supply all of my needs according to riches and glory? Wala nga siyang pambayad ng renta niya eh. Tsaka wala nga siyang pera ngayon, sasabihin niya, God will provide. Sinungaling yan. Sisinungaling yan. Pero alam niyo, ang sagot doon, no. They are speaking their faith. Wala ka pang pambayad ngayon, pero ang faith mo, may pambayad ka na. Di ba? Kasi yun ang sabi ng word of God. Kaya hindi yun ibig sabihin nagsisinungaling tayo. Kundi sinasabi mo lang yung faith mo dahil yun yung mangyayari. Sabi nga, there are so many Christians who know the word but don't have any faith in their faith. Di ba? Parang yung faith mo, hindi ka ganong naniniwala na talaga mangyayari yun. They always want someone to pray the prayer of faith for them. May mga tao nagsasabi, Pastor, pag pray mo ako, alam ko naman malakas faith mo eh. Dapat hindi ganon, di ba? Kasi nga tinuturuan namin kayo na kayo dapat aralin niyo yung salita ng Diyos para hindi ka nakabase sa akin na pag ako nag-pray sa'yo, sasagutin. Diba? Ikaw manampalataya ka. Ikaw mag-pray niyan, sasagutin ka ng Diyos. Kahit hindi pa kita ipag-pray. Kasi ang inahanap ng Diyos dito, faith mo, diba? Sa Kanya. Sabi nga, I believe one of the keys to having faith in your faith is confessing God's word until it becomes a part of you. Kapag sabi ka ng salita ng Diyos, tumitibay yung faith mo sa faith mo. Yan. Sabi nga dito, the words that come out of your mouth have more effect on your spirit than the words of others. Sino dito masyado kayong affected sa sinasabi ng iba? Iniisip mo, grabe ako na-affecton pag sinabi nilang na ganito ako, pag sinabi nilang mahina ka, pag sinabi nilang di mo kaya, sobrang down na down ka. Pero alam mo ba, mas malaki pa rin ang epekto ng salita mo sa sarili mo kaysa sa sinasabi ng iba. Kahit sabihin nilang, mahina ka, di mo kaya yan. Pero pag sinabi mo, kaya ko to, I can do all things through Christ, mas malaki ang epekto ng sinasabi mo sa sarili mo kaysa sa sinasabi ng iba. Kaya napakahalaga ng faith confession. Yung pagde-declare mo, hindi, I am loved, I am fearfully and wonderfully made, I am strong, di ba ganyan-ganyan. I am loved by God. Kasi mas malaki ang epekto nun kung ikaw yung nagsasabi sa sarili mo. Kaya sabi nga, faith is the victory. Sabi sa 1 John 5:4, di ba? Ayun yung victory that overcome the world, yung faith natin. Kaya sabi dito, if faith is the victory that overcomes the world, then victory comes through faith in the word of God which abides in you. Ang victory, nagmumula dun sa faith mo, sa salita ng Diyos. Yung nasa puso mo na salita ng Diyos, ayun yung nagbibigay sa'yo ng victory. Sabi nga, when the word of God abides in you, you have faith. If not I'm not referring to head faith, but heart faith. Yung nasa puso talaga yung salita ng Diyos. At kapag meron ka ng heart faith, nasa talagang, yung faith mo yung word of God nasa puso mo na, pag wala kang pera, lalabas pa rin sa bibig mo, hindi puro walang pera, paano mababayaran yung gato, paano yung ganyan, ay nako, yan, hindi ganun, kundi ang lalabas sa bibig mo, there is abundance, and my God has met my need according to His riches and glory by Christ Jesus. Ang lalabas pa rin sa bibig mo kapag nasa puso mo ang salita ng Diyos, ay, sickness has no place in my body, Jesus is my healer, get out right now, di ba? Kasi, alam mo yung word of God. Kaya, ganun talaga kapag nasa puso mo na yung salita ng Diyos. Sabi nga sa 1 John 4:4, di ba yung through faith in God's word and acting on what we believe, we overcome. Yan, kasi greater is He that is in us than he that is in the world. Di ba kaya tayo nagiging victorious? Ibig sabihin ng victory na yon, we overcome Antichrist, the world, the flesh, and the devil because
the greater one is in us. Diba? Kaya naman, speak natin ang speak yung word of God. Kasi, it will cause you to have faith in the faith you receive from the word. Kaya naman ngayong gabi na to, have faith in God. Ano man mga pagdududa, tanggalin natin lahat yan. Dapat mag-shut up lahat ng boses ng demonyo at ang marinig natin ngayon ay salita ng Diyos. Ayun lang. Have faith.